Pisces. Ito yung love reading mo for the month of September. So, tingnan natin yung energies nyo ni person mo. I'm Purple Teen. Para sa mga bago dito, kung di pa po kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel. Paki-like and follow na rin po yung aking Facebook page. Doon po kayo mag-send ng private message kung magbubook kayo ng personal reading. Hanapin nyo lang yung link at details sa description below. So, overall energy mo ni person mo ngayong September, Pisces ay nourish, self-growth, self-focused, soul-finding. So, mukhang patungkol ito sa'yo. No? Pag, self-love, self-care, baka yan yung focus mo ngayon, hindi yung partnership. No? Focus mo is yung sarili mo. No, paano maging okay, paano maging happy kahit ikaw ay solo. Whether may karelasyon ka man ngayon or wala. Kasi pwede rin naman self-care kahit may kajowaan kayo, di ba? Pwede pa rin naman. Pwede pa naman. May mga time talaga na dapat mag-focus tayo sa ating self-care. Important yung self-care kahit sa anong bagay. Clarity. Truth, intentions, honesty. Okay, pwedeng iba dito, naghahanap kayo ng kaliwanagan o kasagutan. No? Ako. Merong escaping dito, hindi ko alam kung siya ba yan o ikaw. Sa mga bago dito, pwedeng energy mo at energy ni person to, ha? Hindi mo lang energy yung nasasagap dito, yun lang ibig sabihin. So, bahala ka na mag-connect-connect kung ano yung mga energies dito na tumutugma sa'yo or sa kanya. Sige, tignan muna natin. Merong kinalaman dito sa ano ba talaga yung totoong intentions? May kinalaman sa kung ano ba talaga yung katotohanan sa inyong dalawa, ano ba talagang connection meron kayo. Ayan o, meron ding sinasabi dito about partnership, marriage. Ayan o. Yung pagiging loyal, yung commitment, whether ang pinag-uusapan man dito ay kasal o o kahit hindi kasal, yung pagiging committed mo or committed niya or committed nyo sa isa't isa. Fidelity, ayan, promises. Okay, may nasa-sense akong confusion dito. 7 of Cups. May Aries energy din, strong Aries energy. So, pwedeng ang kadil mo dito, Pisces, is an Aries person. Meron ding pagiging isolated or abandoned, like the 5 of Pentacles. Okay, something na, okay. Wow, so hindi ko alam ha. Pero ang lakas ng energy dito na parang may nag-back out dito sa relationship nyo or worse, sa kasal ninyo. So, pwede kasing hindi tumupad yung isa sa inyo sa promise na kayo na hanggang huli. Pwedeng isa nag-back out. Whether kasal na kayo o ikakasal pa lang. Ayan o. Meron kasing marriage dito eh. So, hindi ko alam kung nag-back out ba to sa kasal nyo. Inindyan ka ba sa araw ng kasal? Or bago pa yung araw ng kasal, inudlot na. Pinutol na. Hindi na. Umes ka po, ayan o. Tumakas yung isa dito. Tumakas sa responsibility, tumakas sa sinumpaan kung kasal na kayo. Nag-walk out dito sa engagement or sa kasal. Kumbaga, saklap kung inindyan ka mismo dun sa kasal mo. Dapat di na pinaabot dun, no? Or kung talagang bakit pa kayo nagpakasal tas iiwan ka rin pala. Parang ganun. So, take only what resonates kung kasal man kayo or hindi pa. Pero mayroon ako nasi-sense dito na na abandonment eh. Ayan o, dalawang card yung nagsasabi. Iniwan, tinalikuran, inabandona, ginost, tumakas. Ayan o, tumakas yung isa. Hindi ko alam kung bakit tumakas tong person na to. Ikaw man yan o siya,
Nagbago ba isip niya or merong iba pang reason para hindi matuloy yung kasal nyo o sirain niya tong relationship nyo or commitment ninyo. Basta merong malakas na ano dito, energy ng Aries. Kaya pala dito parang main energy mo is mag-focus na lang muna sa sarili mo. Kasi wala naman nangyari dito sa commitment nyo eh. May tumakas eh. So, kung ikaw man yung inabando na dyan, tama lang yan, naisipin mo, mahalin mo rin yung sarili mo. Lalo na kung ganyan yung ginawa sa'yo. Confused eh, yung isa dito, ayan. Lumilitaw yung 7 of Cups na yan kung maraming pinagpipilian or maraming nagpapagulo sa isip. Ikaw man yan o siya. Baka naman confused tong tao na to, kaya ganun. Pero ang pinagtataka ko lang, kung confused siya, bakit umabot pa sa point na nagkaroon kayo ng commitment, agreement dito? Kung kinasal man kayo or malapit na kayo ikasal, nag-engage na kayo, tas meron bang umepal? Meron ba naging third party? Kasi ayan o, 5 of Pence. Minsan lumilitaw to kapag nagloko yung jowa mo. Siya yung gumawa ng kalokohan dito or nag-third party. Nagloko eh. Ayan o. Oh, parang may tatlong energy dito with the 3 of Wands. Baka mas pinili niya yung isa. No? Oo. Meron kasing options dito. Pwedeng hindi lang, alam mo yun, pwedeng may iba pa involved dito. Hindi lang ikaw. Oh, pwedeng tatlo kayo dito. Oh, ayan oh. Pwedeng tatlo kayo dito sa love triangle ite. Baka ganun. So, masaklap nga talaga yan. Kasi, ano eh, mas pinili niya yung isa. Baka yun yung naging reason. Okay. So, masaklap lang sa'yo kasi na-reveal talaga eh. At least, diba, ayan o, nagkaroon ka ng clarity. Lumitaw din yung katotohanan na tungkol dito sa nangyari. Kung bakit ka man niya iniwan, kung ikaw yung iniwan o ikaw yung nang iwan, hindi ko alam. Bahala na po kayo mag-connect-connect ng dots, no? Ganon talaga. Time will reveal. Yun. O, ayan o. Lilitaw at lilitaw yung katotohanan eh. Kahit na anong tago, yung time ang makakapagsabi, yung time ang magre-reveal niya. So, ang ibig sabihin lang, nalaman mo na yung katotohanan, na-reveal na yung totoong intentions na itong tao na to, whether honest siya sa'yo or hindi. Maliwanag naman yung mga kasagutan dito. Kasi merong umalis, may tumakas. Alam mo, dalawang card ng escape. O, ayan, pagtatapatin ko, dalawa, dalawang deck na magkaiba yan, Pisces, pero lumilitaw yung escape. Meron talaga ditong, malakas ng energy ng umeska po. Kung sino man yan, ikaw man yan o siya, yung tumakas dito. Tumakas sa commitment, sa pinangako, tumakas dito sa sa sinumpaan ninyo. Masaklap niya kung kinasal kayo, sumumpa kayo sa altar eh. Simbahan eh. Yung isa talaga na broken. Sino ba naman hindi mabobroken kung ganyan ang gagawin sa'yo, diba? Sobrang sakit niyan. Shattered. Kaya pala may nourish dito. Dapat lang talaga na mag-focus ka sa healing, sa self-worth, self-love mo. Kung ikaw yung tinakasan. Men, I want to fix our connection. Wow. So, ewan ko ba, sa kabila pa rin ba nung nangyari na ganyan? Willing ka pa rin ba na magkaayos kayo? Kasi parang may lumalabas dyan, I want to fix our connection. Kung sa'yo nanggagaling yung words na yan, aba, ceased, or bro, baka naman gusto mong isipin. Bakit mo pa siya pagbibigyan kung ikaw na nga yung tinakbuhan niya sa kasal or sa engagement or dito sa relationship nyo, ginost ka or pinagpalit ka sa iba. Kasi parang may third party dito.
Oh. May energy ng ano, ng nangaliwa. Nagloko. Unworthy. You're a better person than I am. Baka naman words niya yan. Okay? Pwedeng words niya tong dalawa eh. No? Aminado tong person na to. Ikaw man yan o siya, yung pumakas dito, aminado siya na hindi siya deserving ng pagmamahal nitong tao na tinakasan niya. Alam niya. Alam niya yung flaw niya, alam niya yung diferensya niya, alam niya yung kalokohan niya, alam niya yung pagkakamali niya, na hindi siya karapat-dapat dito sa tao na tinakasan niya. No? Hindi ko lang masigurado kung sino sa inyong dalawa to nagsasabi na gusto niya pa na ayusin yung connection ninyo. Kasi ayan o. Pero hindi, nabifeel ko dito, kung sino man yung na-broken, kung ikaw man yung na-broken o siya, kailangan talaga ng mag-heal, mending. So, dapat lang, kung sino tong na-broken dito, yung tinakasan, dapat mag-focus muna siya sa sarili niya, self-love, self-care. Okay, so ito yung mga nakuha ko energies dito sa September love reading mo, Pisces. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.